Good morning po sa ating lahat at ako nga pala po si Rafi at gusto ko lamang pong simulan ulit mag mag-recap lang po tayo sa last two topics po natin. Last 2 weeks ago, which is yung unforeseen miracle. Kung naalala po natin yung story ni Zachariah po at ni Elizabeth. Si Zachariah po and Elizabeth ay sila po ay married couple. They are both faithful and blameless before the Lord. Yung dalawa pong ito, si Zachariah and Elizabeth po, ay tapat po sa Panginoon at hindi po sila magkaanak. Naalala niyo po yung topic natin. At dahil po doon di sila magkaanak kahit na sila'y tapat sa Panginoon, dahil meron pong ang mga Hudyo po noong mga panahon na yon, kapag ang isang mag-asawa po hindi magkaanak ay may problema po o may nagawang kasalanan po sa Lord. Pero sila po, malinaw na sinabi po rito, they are faithful and blameless before the Lord. Ibig sabihin po, tapat po sila. And to make the story short, si Zachariah po ay nandun po sa isang lugar. Zechariah is serving at that time. Tapos bumaba po si Gabriel. Si Gabriel po yung angel. And he said, Gabriel and Elizabeth will conceive. Ibig sabihin po ng conceive, in Tagalog po, is magdadalang tao po siya. So hindi po makapaniwala si Zechariah. Kasi sa sobrang tagal na po ng panalangin na niya yun, kasi matanda na po sila eh. Si Zachariah and Elizabeth po is matanda na po at that time. So imposible na po sila magkaanak. Pero nung dumating si Gabriel, andun siya sa sacred place, si Zachariah, which is siya lang po ang may karapatan that time. Si Zachariah po, medyo background lang po natin, background check lang natin sa Zachariah. Zachariah po is the descendant of Aaron. Si Aaron po, lahat po ng descendants ni Aaron, yung bloodline niya, is automatically po is priest. Tagapaglingkod po ng Panginoon. So si Zachariah po is descendant of Aaron. So that time, si Aaron ay nandun sa isang sacred place na nagbe-burn po siya ng incense. Right? And dumating si Gabriel. Dumating si Gabriel at sinabi niya na mabubuntis ang asawa niya, si Elizabeth, at hindi makapaniwala si Zachariah dahil nga po, matanda na si Zachariah. Ano pong point dito? Si Zachariah nagulat siya dahil bumaba si Gabriel at sinabing mabubuntis yung asawa niya. At hindi na niya po matandaan kung kailan niya pa pinag-pray na magkaroon sila ng anak. Imagine niyo po, napakatanda na nila, pero God answered their prayer. So ibig sabihin po, ang Panginoon po kahit gaano katagal na natin pinag-pray, naririnig niya pala ang ating panalangin. Kahit na po gaano katagal, kahit na alam nating imposible, pero lahat po ng bagay po sa Panginoon ay posible. Dahil dito po, sabi rito, si Zechariah and Elizabeth ay matanda na, pero nagkaanak po sila. So ayan po yung last 2 weeks ago topic po natin, na ako yung nag-share po ng message. That is unforeseen miracle. So an unforeseen miracle is unexpected miracle. Kasi nga matanda na sila, nagkaanak. And last week, ang topic naman po ni Dayan is the fruit of the Spirit. Sa Galatians 5:22 verse 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ano pong ibig sabihin dito? Meron po tayong 9 fruit of the Spirit. So, the fruit of the Holy Spirit sometimes is referred to as a fruit of the Holy Spirit. It's a biblical term po that sums up 9 attributes. So, yung 9 attributes po, na kailangan po na meron ng isang tao. Ito po ang Ito po ang fruit of Spirit na love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Na 9 attributes of a person or community living in accord with the Holy Spirit. So yun po yung topic ni Dayan last week.
At ang pinakamahirap po dun sa 9 spirits na po yung self-control, right? Minsan po pagising natin, na-experience na ba natin pagising natin sa umaga? 'Di ba? Kahit na yung pagpunta natin dito sa CGC or pagpasok natin ng trabaho, minsan pag hindi natin mahanap pang isang bagay na susuotin natin sa umaga, nag-iinit agad yung ulo natin, right? Unexpected po. Unexpected. Pero ang sabi nga dito, if we are guided of the Holy Spirit po ng Panginoon, hindi po natin kailangan mag-worry. Kahit yung kakainin natin, kahit yung susuotin po natin sa pagpasok natin sa umaga, wag po tayong mag-worry sapagkat nandiyan po ang Lord. Hallelujah. So, direkta na po tayo sa topic natin today. Dami, no? Dumaan lang po tayo. Nag-recap lang po tayo bakit. They are interrelated po kasi. From the unforeseen miracle, unexpected miracle, from the fruit of the Spirit, and imperfections. Ito po yung topic natin ngayon. Imperfection sharpens character. Ano po ba ito? Opening verse, Ephesians 2 verse 10. Sabi dito, for we are His workmanship created in Christ Jesus, for good works which God prepared beforehand, that we should walk in them. In Tagalog, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon dito na nung una pa lang. Ano po ba yung una pa lang? Yung original plan po ng Panginoon sa Genesis 1 verse 26 pa lang po nung kinreate niya ang tao. So meron na po tayong right to dominion everything that He has created. May karapatan po tayong pamahalaan lahat ng kanyang ginawa. And that time, the original plan of our God is magkaroon po tayo ng relationship between sa Kanya at sa tao. So hindi na po natin medyo tatagal po tayo doon. Pero next week po i-explain natin yun. Yung original plan ng Panginoon. Pero sabi rito, nung una pa lang may layunin na po. Ano po ba yung purpose natin? Kami po, ako po, sa Pilipinas kami ni Dayan, hindi talaga malinaw eh. Hindi malinaw ang purpose namin before. Kasi matagal na po kami nasa church. Nagtataka kami pero lagi kami nag-church. Oo, nandyan ang blessing. Ito po tandaan natin wala pong masamang yumaman. Wala pong masamang magkaroon ng pera. Pag binasa po natin ng 1 Timothy 6 verse 10, ano pong sabi rito? For the love of money is the root of all evil. Ibig sabihin po, for the love of money, hindi po sinabing masama magkaroon ng pera. Yung pag-idolatry lang po sa pera. Kasi sabi dito, for the love, highlights for the love of money. Yung masyado po tayong na nabubulag sa pera. Hindi lang po sa pera, minsan yung sa fame, kasikatan, or kung ano pong mga bagay na napapalayo po tayo sa Panginoon. Yan po yung ayon mangyari sa atin ng Diyos. Right? Sabi dito, for the love of money. So wala po masamang yumaman. Ang problema lang po, sa isang tao na hindi nakakaranas ng problema dahil may pera siya, hindi niya nakikita kung saan, ano ba talaga, bakit marami akong pera, pero yung taong yun, hindi ko nilalahat. Pero may mga tao na ang daming pera na feeling nila wala silang problema dahil nasa kanila ng lahat. Pero hindi nila nakikita kung saan nanggaling ang pera nila. Ano ba yung pinaka-source ng pera o blessing nila? Ano ba yung source ng blessing natin kundi ang God, ang Lord, di ba? Pero sabi nga roon, for the love of money is the root of all evil. So ibig sabihin po, wala pong masama magkaroon ng pera. Right? Hindi po masama na tayo po ay yumaman. Ang ayaw lang po ng Panginoon, tayo po ay mahiwalay sa Kanya. Because that is the original plan of our God. Kahit na po nasa Genesis pa lang, na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Tama? So kami po ni Dayan, hindi po namin alam kung ano yung purpose namin before pagpunta rito. Pero alam nyo,
Pinagpipray kami ng mga pastora po namin sa Philippines na, bago po mawala si Pastora Lee, bago po siya kunin ng Panginoon, is pinagpray na kami at na-discern niya na meron pong plano ang Panginoon para sa amin mag-asawa. Nagagamitin kami sa gawain po ng Panginoon. Pero hindi po ganun kalinaw sa amin yung message. Kasi hindi namin alam eh. We're not expecting na pupunta po or expected na pupunta kami rito sa Canada. Wala po kaming, actually wala kaming plano. Kasi maganda naman ang buhay namin sa Canada. Pero sa Canada, sa Pilipinas, nung panahon na yon. Pero since nagka-pandemic, nagkaroon ng mga problema, ganito, ganyan. At pinakita ng Panginoon sa amin na, oo, maganda pala yung buhay namin sa Pilipinas. Pero pinakita ng Panginoon na lumalayo na pala kami sa Kanya. At nung pumunta po kami rito, pinakita ng Panginoon kung ano yung purpose namin dito. Hindi lamang po mag-work, hindi lamang po kumita ng pera, kundi i-continue po kung ano yung itanim namin itanim namin ang Panginoon dito sa White Horse. At ano po ba imperfection, flaws? Hindi ba yung mga flaws po natin, we're not perfect, right? Wala pong perfecto bagay sa mundo, kundi ang Panginoon lang. For Ephesians 2 verse 10, paki-next po. Sabi rito, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Provides a powerful reminder that each person is created with a purpose. Intentionally by God, including our careers. We are called to use our skill and abilities to good works in the workplace, which God has already prepared for us and in advance. Pumunta tayo dito sa Canada because we are talented. We are skilled people, right? Hindi po tayo ma-hire at gagamitin to dominion or to manage our skill sa isang kumpanya. Na-hire po tayo dahil meron po tayong, we are qualified, right? So sabi dito, sa Ephesians 2 verse 8, For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. Know your purpose. Alamin po natin kung ano po yung purpose natin sa buhay natin. So what is the tandaan po natin ito. Sermon notes number 1 po natin. What is the God's plan in your life? Sabi rito, what is your know your purpose. What is the God's plan in your life? Sabi sa Psalm 119 verse 133, direct my footstep according to your word. Let no sin rule over me. Overall, sabi po sa Psalm 119, presents a powerful message about the importance of obedience. Ano po yung obedience? Pagsunod to God's word and the need for protection from the influence of sin. It reflects the deep recognition of God's sovereignty and authority and desire to live a life to align with His will. Sabi rito, it is important to be obedient o yung sumunod sa word of God. And we need to always pray the protection from the influence of sin. So kahit na po tayo ay malapit sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng tukso. Kahit na po sa pagbabasa po ng Bible, minsan kinatatamara natin eh. Minsan bubuksan pa lang natin, andyan na yung kaaway. O kahit hindi na natin idamay ang kaaway, kahit yung sa sarili na lang po natin, tayo po ay nahihirapan. Dahil hindi natin mabattle yung spirit sa flesh natin. Number 2, pakibalik. Our authority, stand firm
Example po natin sa bahay. Head of the family. Right? Ako po head of the family. Ewan ko lang kung ako bang head of the family. Siguro ako naman po ang head of the family. So tayo po, ang tatay po, ang head of the family. At ang babae po ay ang asawa natin ay ang sandigan natin. So pag tayo umuwi ng bahay. Pero sabi rito, stand firm. Ano pong ibig sabihin? If ang father po, ang lagi pong may authority, mali po yun. Kailangan din po may authority ang nanay at ang mga anak. Bakit po? Kasi kung pagka lagi po ang may authority po ang lalaki at kami po ang laging nasusunod at hindi po natin na bibigyan ng pagkakataon ng mga asawa natin na magkaroon ng authority sa bahay, hindi po magiging strong. Hindi po magiging strong ang ating family. Bakit? Hindi firm yung foundation. Oo, ang father po ang nasusunod dahil siya ang head of the family. Pero if without wala pong role ang wife at ang mga anak po, wala rin pong authority ang ating family. Number 3 po is let the word dwell in your reach. Ulitin mo natin, what's the God's plan in your life? Our authority. And number 3 po, let the word dwell in your richly. So know your purpose. Sabi po dito, Colossians 3 verse 16. Paki-next nga po, Dayan. Sabi dito, let the word of Christ dwell in your richly. Teach and admonish one another in all wisdom, and with gratitude in your heart, sing psalms, hymns, and spiritual songs to God. Need natin itanim sa matabang lupa. Kadalasan, ang mga gusto ng mga tao ay yung bunga na lang, yung fruits, at hindi na sila interesado kung saan galing yung fruit. Kadalasan, ang nahahawakan lang tayo nakafocus at hindi sa bagay na nakatago. Naintindihan po ba natin? Pag bumili po tayo sa superstore o saan pong grocery ng prutas o kahit ano pong source, kahit meat, karne, prutas. Diba dampot lang po tayo ng dampot, nilalagay po natin sa grocery cart po natin. Kasi yun lang po yung nakikita natin. Pero hindi natin alam kung saan po nanggaling yun. Right? So napaka-importante po na malaman din po natin sa buhay natin kung saan nanggagaling yung foundation, yung seed, yung buto. Kung i-relate po natin dun sa prutas, kung ano lang po yung nakikita natin, yun lang po yung na-appreciate natin. Pero po yung gumawa noon, hindi natin nakikita, minsan hindi po natin na-appreciate. Right? So sabi rito, need natin itanim sa seed. Need natin itanim sa matabang lupa. Napaka-importante po na tayo po ay firm sa foundation. Ano pong kailangan natin? Fellowship. Ito pong ginagawa natin is fellowship. Pakikipag kapwa-tao. So sabi nga, no man is an island, di ba? Wala po nabubuhay na mag-isa. So kailangan po natin ng kausap. Kailangan po natin ng karamay. May isa nga po ako movie na napanood, yung Castaway. Tama ba yung Castaway? Diba? Sa sobrang lungkot niya, nakakita siya ng bola ng volleyball. Yata yun. At nilagyan niya ng pangalan, tinawag niyang Wilson kasi Wilson yung tatak ng ball. Alam ko siguro yung iba sa inyo nakapanood na yun. Isipin nyo, kahit siya na nakasurvive dun sa island, pero hindi siya nakatiis na walang kausap. So gumawa siya ng best friend niya kahit na hindi nagsasalita. So ganun din po, kailangan natin ng ka-fellowship. Pray together, kailangan po natin mag-pray. Sabi nga ano bang mas mabilis gawin? 'Di ba? Kung mag-isa ka lang, kaya mo bang gawin na mas mabilis? Hindi, 'di ba? So sabi rito,
Pray together, two is better than one. Worship together. Kahit na gaano ka nakatagal sa church, if walang challenges, walang grow. If you cannot sharpen yourself, if you want to sharpen yourself, seek the Lord. And don't lose your testimony, mga kapatid. Kung tayo po ay nakaranas at nalagpasan po natin yung problema na yun, yung testimony po na yun, ingatan po natin. And number 1 po, unity is important in community po dahil dyan nakasalalay yung pagkakapare-parehas ng layunin ng bawat isa. For example po, isa pong mga sundalo. Sa isang platoon, kailangan po iisa lang po yung layunin natin, di ba? Kasi kung yung isang sundalo lang po doon ay mag-traidor sa mga kasamahan niya, pwede niya pong patayin lahat ng mga kasamahan niya, right? So kailangan po natin ng unity. Dahil kapag may unity po, diyan po natatalo ang kaaway. Diyan galit ang kaaway, si Satanas. Right? Kasi ayaw niya po ng may unity. Kapag walang unity, gustong-gusto po 'yan ng kaaway natin. At kailangan natin ng firm foundation po. Sinabi ko kanina, bigyan natin ng authority lahat. Kayo pong head of the family, pero bigyan natin ng authority yung mga nasa bahay. Asawa natin, mga anak natin. Bakit? If you remember po, balik po tayo sa prodigal son, lumayo siya, di ba? Tapos nung bumalik po siya, tinanggap pa rin siya ng tatay niya. At binigay sa kanya yung pinagkatay siya. Right? Ng pinakamagandang alaga nilang hayop na yon. So, anong ibig sabihin nito? Hindi porket po nasa loob po tayo ng bahay, lahat po tayo nag-uusap. Right? Na-experience po ba yun? Hindi po porket nasa bahay tayo, na-get nyo po, kahit magkakasama po tayo sa bahay, hindi po tayo lahat lagi nag-uusap. Yung mga kasama natin sa bahay, kahit nasa isang bubong po tayo, hindi po ibig sabihin nag-uusap tayong lahat. So kailangan po natin ng unity, kailangan po natin magkaisa. At second po, ang pangalawa po is understand your weakness. Pakimove po, Ate Dayan. Sabi rito, understand your weakness. Hindi po, malapit na tayo. Bibilisan na lang natin. Sa Romans 8:26 sabi rito, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered. Sabi rito, next verse, 2 Corinthians. Play natin. Sige, play mo. Diba? So, kailangan natin maging strong. Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 10, therefore, hirap na hirap siya, oh. Diba? Hirap na hirap siya. Kasi nga, wala siyang training. Ayan, hirap niyan. So, sabi dito 2 Corinthians 12 verse 10, therefore, I take pleasure. Next. I take pleasure. Dun muna tayo. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in need, in persecutions, in distress for Christ's sake. For when I'm weak, then I am strong. Napakalino po ng sinabi ng Panginoon, understand your weakness. Huwag po tayong magstay sa comfort zone. Kung nandito lang po tayo sa comfort zone natin, wala po tayong growth. Wala po tayong growth. Right? Kung matatakot tayo to try different things, hindi po tayo mag-grow as a Christian. O kahit na lang po na hindi Kristiyano, hindi pa tayo Kristiyano, kahit sa trabaho natin, hindi natin itatry, hindi tayo lalabas doon sa kampante lang tayo dahil ito lang yung alam natin, ito lang yung kaya nating gawin. Wala po tayong growth. So, know our weakness. Kung saan tayo mahina, yun po yung palakasin natin. Nakakasunod po ba tayo? Sabi dito, you cannot survive alone. Example po yung parts of the body. Bakit po inalaw ng Panginoon na ang kidney po natin nasa loob ng katawan natin? Hindi natin siya nakikita. Bakit? Kasi hindi yun ang design ng Lord para doon sa organ na yun.
Yun po yung nakatago. Hindi nakikita pero malaki ang role sa body system natin, right? Kaya kahit hindi ka nakikita, for example na lang po, kahit po kayo taga-upo, nasaan dyan lang po kayo sa unahan, ay nasa upuan lang kayo, may role po kayo dito sa church. Tagapakinig. Yan po isang role po natin bilang isang Kristiyano. Kaya wag po sabihin natin na umattend lang kayo rito, is wala po kayong role. Right? Yeah. And mahirap, minsan po mahirap din pong matulog sa church, 'di ba? Na nakadilat. Talent po 'yun. Kahit nakaupo tayo, nakadilat tayo, na yung pala natutulog, talent po 'yun. Hindi, biro lang po. Therefore, ang sabi rito, kahit hindi po tayo nakikita sa harapan ng stage, malaki po ang purpose natin kung saan tayo nilagay na ministry. Kasi hindi naman po tayo lahat dito para magsalita. Hindi naman po tayo para maging tawag dito, maging worship leader o yung pag-awit. Hindi naman po tayo binigyan ng gift na ganito. So meron po tayong ministry na kailangan po natin siyang hanapin. Kung saan po tayo nilagay? Yeah. Kahit na po yung mga prayer warriors natin, malaki pong role po nila sa church. Bakit? Sila po yung nasa unahan, pero sila yung nagpe-pray nagbibigay po ng word of God. Right? So, bilisan lang natin. So, wag po natin isolate yung sarili natin. Wag po tayong ikulong yung sarili natin sa box. O sa bahay na lang, lumabas po tayo. 'Di ba? Kasi mahirap po yung walang ka-fellowship. Wala pong kausap. Diyan po tayo na-atake ng kaaway. Kaya marami po yung mga nagkakaroon ng suicidal attempts, nagpapakamatay dahil po wala silang kausap. Sinasarili lang po nila yung problema nila. Pero pag may kausap tayo, may outlet po tayo. Tama? Ng problema. Pero mamaya i-discuss natin. Nababawasan po yung depression natin. Parang ano po yan ilog o kaya yung dam po, yung dam. 'Di ba man-made lang po siya. Pag kinulong niyo po yung tubig doon at umulan, pwede po masira yung dam mawasak. So kailangan po niya ng outlet. Kailangan po mabawasan yung tubig, right? So kailangan din, parang sa bilang isang Kristiyano, kailangan din po natin lumabas. Number 3, humble yourself. Pakimove po yung Humble yourself. Ito po yung pangatlo. Sabi po sa James 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Parang mahirap, no? Humble yourself. Kahit na tayo po ay nilalait-lait, may nakaranas nyo na po ba yung ako? Ang daming experience na po na nilait-lait Hindi ka lalaban. Kahit na ang sakit-sakit na. Pero sabi ng Panginoon dito, humble yourself. May promise siya Prayer is not effective without humility. So kahit na po tayo ay kailangan po natin magkaroon ng kababaang loob. Humility. To make our prayer is more effective. Right? Kahit na humility is important, must appreciate everyone. So kailangan natin ma-appreciate lahat ng bagay. Kababaang loob, ma-appreciate mo lahat ng bagay kahit hindi nakanais-nais sa ibang tao. Hallelujah. Humble ourselves. Prayer is not effective without humility. Number 4 po. Balikan natin medyo bumibilis yata ako, hindi nyo yata nasundan. So yung number 1 po, ano po yung number 1? What is the God's plan in your life? Number 2 po, tama po ba yun? Number 2, understand your weakness. Number 3 is humble yourself. At ito po yung pang-4. Last 2 na lang po. Spend time to other people.
Sabi sa Proverbs 27 verse 17, tells us, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ganda ng message ng Panginoon dito. Sabi dito, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Pag gumagawa po, nakakita na po ba kayo ng blacksmith? Yung gumagawa po ng mga kutsilyo, ng mga sword. So pinupukpok nila yon. Kung nakikita nyo po pag pinupukpok nila, may spark. Right? At yung spark na yun po, ay yun po ang nagpo-produce o nabubuo yung kutsilyo at tumatalas. Dahil doon sa spark na yun, right? Kasi may force. Imagine niyo po pag walang force, walang effect. Right? So, kailangan po natin ng force para magkaroon po ng effect doon sa iron. Sabi dito, for example po, yung example ko kanina, kung ang tatay lang po sa bahay ang may authority, walang effect. Wala pong force. So, hindi po healthy ang isang family. Right? So, kailangan po ng role din ang family ang asawa natin at mga anak natin. Sa hindi po tayo kailangan spoiled yung mga bata. Pero nasa sa atin na yun kung gusto natin spoiled yung mga anak natin pagdating sa household chores, gawain bahay. Kaya hindi po one thing I realize po, mga kapatid, hindi po kailangan bigyan ng reward ng bata kapag ginawa nila yung household chores. Wag na wag po natin gawin. Para po lang sa akin pala. Bakit? Kasi makakasanayan po nila yun eh. Tama? Ang gawain bahay po ay responsibility. Hindi po kailangan ng reward yan. Kasi paglaki po nila, makakasanayan nila ay kailangan bago ko gawin ang task na to, kailangan meron akong reward na marireceive. Tama? Tama, kasi yun yung nakasanayan nila, pero mali po iyon. And this is not a healthy home. Right? Kaya hindi ideally na binibigyan ng reward ang anak. Dahil yun po ay responsibility. Ginagawa lang nilang bagay just because there is something in return. May reward. Make them responsible, mga kapatid, in every task. Shape your children's future. Huwag po nating i-input sa kanila na kailangan nakikita lang yung ginagawa nila para gawin nila. Or may reward in return. Mali po yun. Kaya napaka-importante po nito, small group after church. Meron po tayong bonding, nakakapag-usap. Kasi doon po natin kakaroon po tayo na i-speak up natin yung problem natin. Or yung pinagdadaanan natin. Or yung blessing. Kahit hindi problem, wag naman puro problema lang bibigay natin sa mga kapatid natin, di ba? Bigyan din natin ng blessing. Kasi pag tayo po ay naging source of blessing, sila po ay pagpapalain din po ng Panginoon. Right? Kung may problema tayo, walang pong problema. Pero wag naman po puro naman laging problema. Di ba? I-share din po natin yung blessing po sa ating mga kapatid. Right? Church is a safe place to speak up. Ang church po, ang pinaka-safe place to speak up. Pero one thing, kung tayo po ay may mga introvert na tao eh. Right? Minsan hindi sila comfortable na mag-speak up o mag-share po ng, halimbawa si Kuya, hindi ako comfortable sa'yo, halimbawa. Kasi nga, hindi pa naman kita ganun kakilala. Kaya ang gagawin nyo po, kailangan po natin ng church partner. Wag naman po nating wag naman nating ibahin na yung church partner na ibang way. Ibig sabihin church partner po, kailangan po natin ng ka-fellowship. Napagkakatiwalaan natin na tayo po ay pagpipray. So find a church partner to speak up. Kung hindi man po rito sa GIA at hindi kayo dito mag-grow, pwede nyo pong hanapin sa ibang church kung saan po sa tingin nyo mag-grow po bilang Kristiyano.
So sometimes, mas okay yung hindi panay-puri po sa atin. Alam niyo po, mas naniniwala po ako dun sa mga kaibigan na lagi po tayong nilalait. Hindi naman yung lagi nilalait na in terms na wala na silang sinabing maganda sa atin. Pero, alam mo yung mga kaibigan natin na nag-i-speak up sila kung ano yung problema sa atin. Hindi yung kaibigan na laging ang ganda-ganda mo naman ngayon, ganito. Pero yung sabog-sabog naman yung buhok mo, 'di ba? So parang inuuto ka lang. So may mga kaibigan tayo na minsan mas masarap masaktan tayo. At least nalalaman natin yung weakness natin. Nalalaman natin yung difference natin. At least minsan masarap yung makipag-usap yung sa mga tao na they are annoying. Ano yung kakainis naman to? Taong to. Wala nang sinabi sa akin kundi negative. Pero minsan po, kailangan natin, sabi rito, napaka-importante po na minsan masaktan po tayo. Yung mawasak tayo. Para sa susunod po, tayo po ay magiging malakas na. Kasi, nawasak na tayo eh. Ay, hindi ko na to ulitin. Mag-aayos na ako. Kailangan pala ganito. Kailangan pala ganitong gawin ko. So, sabi rito, strengthen your weakness. Mas masarap po yung mapagsabihan to sharpen our character. Minsan po, mas tunay na kaibigan pa ang nagsasabi ng masakit na totoo. Right? Okay, last na po ito. Next slide. Take accountability for your action. Ito po medyo kailangan po nating i-practice. Kami po, every missionary po has a responsibility like what I said, yung ano po yung purpose namin dito sa Canada. Hindi po kami perfect. But we are always claiming the GIA vision. Ano po ba yung GIA po? Jesus is Alive vision. Ang vision po kasi ng GIA is sa John 15:16, kung babasahin natin. Sabi rito, you did not choose me, but I chose you and I appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so whatever you ask in my Father's name, will give you. Our tatays po, yung mga founding fathers po natin, planted this vision 49 years ago pa po. So that was 1975. And it's still, until now, it's still continuing in every nation po. Dati po nasa Pilipinas lang, pero ngayon po nasa buong mundo na po ang GIA. So yun po yung vision. Wala pong perfectong church. Tatandaan po natin. Wala pong perfectong Kristiyano. Wala pong perfectong pamilya. Wala pong perfectong workplace. Kahit na po sa workplace natin, kunwari nasa office work po tayo, hindi po gumagana yung printer. Minsan naiinis tayo. Ang laki-laki ng kinikita ng kumpanyang to, ni printer hindi makabili. Nagre-reklamo po tayo kahit sa simpleng pamamaraan. Wala pong perpektong lugar. Wala pong perpektong kaibigan. Wala pong perpektong asawa. Walang perpektong partner. Pero those imperfections makes life exciting. Kapag lahat po ng bagay ay perpekto, hindi na po magiging exciting ang buhay. Kasi perpekto na, wala na po tayong hahanapin. Pero hindi po ginawa ng Panginoon na lahat ng bagay po ng ginawa niya ay maging perpekto. Sometimes we need to be annoyed. Kailangan po natin minsan naiinis tayo para ang buhay natin is more exciting, challenging, right? But only one thing po ang perfect po, kundi ang Panginoon lang po natin. Ang Lord, even in our imperfections, tandaan po natin, ang Panginoon po always redirect us. Kung tayo po pumunta sa one way na daan, i-guide niya po tayo sa tamang daan. So before I end up the message of the Lord po ngayong umagang ito, I just want to share the Bible story of Mary and Martha. Kung familiar kay Mary and Martha.
It comes from the chapter 10 po ng Luke. Sabi rito, Mary and Martha, who are sisters, opened their home to Jesus as he travels with disciples, as Martha hurries to ensure the preparation. Mary simply sits at the feet of Jesus and listens to the wisdom of God. Paliwanag ko lang po, mabilisan lang. Nagta-travel po yung disciple po at si Jesus noong time na yon. And inaccept po nila si Jesus at yung disciple po sa loob ng bahay ng magkapatid. Si Martha at si Mary po ay magkapatid. Siyempre babae sila, sister nga po. So binuksan nila ang kanilang bahay para po pumasok ang mga disipulo, ang mga disciples and si Jesus. So may dalawang ginawa. Imagine niyo po magkapatid po sila, si Martha at si Mary. Pero hindi sila iisang layunin. Hindi po sila iisa ang karakter. Bakit? Si Mary po ay masyadong busy sa pag-prepare. Nataranta po siya. Dahil si Jesus yun pumasok sa bahay. Nataranta po siya para mag-prepare. Pero si Mary po ay umupo, yung kapatid niya pong isa, umupo sa paanahan, sa feet, at the feet of Jesus and listens to the wisdom of Christ. Ano pong ibig sabihin dito? Minsan po, bago natin tapusin, minsan po, gusto natin lahat ng bagay is in rush. Minamadali po natin yung lahat ng bagay. Gusto natin ganito mangyari. Gusto natin sa susunod na araw, ganito po yung mangyari sa buhay natin. Pero one thing na nakakaligtaan po natin is to ask the guidance of the Lord. Minsan nakakalimutan na po natin ng Panginoon na gusto natin lahat ng bagay. Minamadali po natin. Gayahin po natin si Mary. Umupo po siya. Inas niya po ang Panginoon. Ninamnam niya po yung mga pagkakataon na nandun ang Panginoong Jesus. At nakinig po siya sa Lord. At ito po one thing na ipinapangako po ng Bible. Kapag po ng Panginoon, na kapag tayo po ay nakinig, ang Panginoon po ay sumasagot. Right? So, yun lamang po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. And thank you for the opportunity that you has given to me, the wisdom and knowledge po ng Word of God na nagmula sa inyo. Thank you for your powerful Word today, O God. And continuously, Panginoon, na itong mga salitang ito, itong mga word na ito, na nagmula sa inyo ay may bahagi po namin sa bawat isa. Hallelujah. I know po na hindi po ako karapat-dapat na tumayo rito sa unahang ito, but because of your grace, Panginoon, because of your walang sawang pag-intindi, Panginoon, sa despite of our shortcomings, O God, kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng second chance na mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon namin na lumapit kami to reconnect, to redirect, Panginoon, ang aming relationship, Panginoon, sa inyo. Kaya sa mga oras ito, ingatan mo